13 bonus para sa unang batch ng mga pensioners ngayong Nobyembre at ito na ang balitang matagal nang hinihintay ng libu-libong senior citizens sa buong bansa. Maraming nagtatanong kung paano ito ipamamahagi, sino ang kwalipikado at kailan inaasahang papasok ang pera sa kanilang mga account sa video na ito. Bibigyan kita ng kumpletong gabay mula sa opisyal na schedule eligibility, hakbang para i-check ang status mo online. Mga tip para maiwasan ng scam hanggang sa praktikal na payo kung paano pinakamatalinong gamitin ang bonus na ito para sa gamot, pagkain at emergency fund. Manatili hanggang sa dulo dahil sasagutin din natin ang mga madalas itanong at ilalahad ang mga importanteng paalala mula sa ahensya upang walang sino man ang maiwan o malito sa pagkuha ng benepisyo. Una, malinaw na ang 3.5 ay inilaan bilang isang espesyal na financial assistance o year-end bonus para sa mga kwalipikadong pensioners. Ito ay isang dagdag sa regular na buwan ng pensyon na umaasa ang maraming pamilya bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pangaraw-araw na gastusin. Habang ang buwan ng pensyon ay patuloy na tumutulong sa araw-araw na pangangailangan. Ang pagdating ng isang malaking one-time bonus ay nagiging pagkakataon para sa pensioners na makatapos ng mga overdue na bills, makabili ng mahahalagang gamot o makapaghanda para sa paparating na Pasko. Mahalaga ring tandaan na ang payout na ito ay nakatakda para sa unang batch sa unang linggo ng Nobyembre at automatikong ipapasok sa parehong account kung saan tumatanggap ng regular na pensyon. Kaya hindi kailangan ng hiwalay na aplikasyon o pagpunta sa sangay para i-claim ito. Para sa mga taong hindi pa sigurado kung kasama sila sa unang batch, may ilang simpleng hakbang para i-verify ang status. Ang pinakadirektang paraan ay ang paglogin sa MySS online portal o paggamit ng opisyal na mobile app ng SSS. Kapag nakalogin, puntahan ang sekso ng pension transactions o disbursement schedule at hanapin ang entry na may label na Special Bonus Nobi o katulad na paglalarawan. Kung nakalista doon ang iyong pangalan o account, ibig sabihin ay pasok ka na sa unang alon ng payout. Kung wala pa, may posibilidad na kasama ka sa mga susunod na batch, depende sa verification ng iyong account or sa pagproseso ng mga papeles. Kung wala ka ring MySS account, maaari kang magpa-register o humingi ng tulong sa pinakamalapit na SSS branch o sa helpdesk ng SSS para ma-verify ang iyong status. Mahalagang paalala ang PH, 5 bonus, ay otomatikong ilalagay sa account ng pensioner at hindi nangangailangan ng anumang bayad o processing fee. May lumilitaw na mga scam o piking mensahe na humihingi ng bayad kapalit ng pag-claim ng bonus. Huwag maniwala sa mga ito. Wala ring opisyal na third party na nagpaproseso ng bonus. Ang lahat ng transaction ay nagmumula lamang sa opisyal na sistema ng SSS at mga partner banks. Kung makatanggap ng text message, email o tawag na humihiling ng personal na impormasyon o pinansyal na kabayaran para sa supposedly priority processing, agad itong i-report sa SSS Fraud Division at huwag magbigay ng kahit anong detalye. Ang distribution plan ng SSS para sa bonus ay hinati sa 3 batch upang masiguro na maayos ang pag-release at walang mag-o-overlap na payouts na posibleng magdulot ng delay. Ang unang batch ay mga pensioners na may active at verified SSS accounts at regular na tumatanggap ng monthly pension. Ang ikalawang batch ay para sa mga may pending verification ngunit na kumpleto ang requirements bago matapos ang Oktubre. At ang ikatlong batch ay para sa mga na-delay ang papeles o sa mga bagong pensioners na naaprubahan matapos ang deadline. Dahil dito, kung ikaw ay bagong retire o may mga nakabimbing dokumento, mahalagang mag-follow up agad sa SSS para masama ka pa rin sa susunod na alon ng payout. Iyang malaking bahagi ng tagumpay ng rollout na ito ay dahil sa mas pinaigting na digitalization ng sistema ng SSS. Sa mga nakaraang taon, nag-invest ang ahensya sa pagpapabuti ng kanilang online platforms upang mapadali ang access ng mga miyembro. Ngayong Nobyembre, inaasahang marami sa mga pensioners ang makakatanggap ng abiso sa pamamagitan ng MYSS portal. Text alerts mula sa opisyal na hotline o notifications mula sa kanilang bangko para sa mga hindi tech o walang internet access. May mga barangay-based assistance at mobile service vans na magbibigay ng on-site help sa mga lugar na malayo sa city centers. Ang mga local government units ay karaniwang nakikipagtulungan sa SSS para matiyak na walang mahihirap o isolated na pensioner ang hindi makakatanggap ng impormasyon. Para sa mga tatanggap, may ilang praktikal na rekomendasyon kung paano best gamitin ang PH5 upang makamit ang maximum benepisyo. Unang-una,
gugustuhin ng marami na gamitin ang bahagi nito para sa mga medikal na gastos, gamot, consultation fees or dental work dahil ito ang kadalasang pinakamalaking item sa budget ng senior citizens. Mahalaga rin na maglaan ng maliit na bahagi halimbawa pour hanggang dump para sa emergency fund. Kahit maliit na buffer ay makakatulong kapag may bigla ang gastusin. Kung may utang na mataas ang interest, maaaring i-prioritize ang pagbabayad ng utang na iyon upang mabawasan ang interest burden sa susunod na buwan. Para sa mas pinlano at ligtas na paggamit, pwedeng hatiin ang bonus sa ilang bahagi, medikal, pangaraw-araw na pangangailangan, maliit na pag-iipon at konting kasiyahan o regalo para sa pamilya. Ang GSIS bilang paralel na institusyon para sa government employees ay mayroon ding sariling programa ng year-end assistance o bonus kung saan maaaring magkaiba ang halaga at schedule. Kung ikaw ay retirado mula sa gobyerno at kwalipikado sa GSIS, siguraduhing i-check din ang kanilang opisyal na komunikasyon para malaman kung may pinagsamang payout o magkakahiwalay ang schedule. May mga pagkakataon na ang parehong SSS at GSIS pensioner ay maaaring makatanggap ng dalawang magkaibang benepisyo kung natutugunan ang mga kondisyon ng bawat ahensya. Subalit hindi lahat ay parehong makakatanggap kaya mahalagang kumpirmahin ang status sa bawat ahensya. May mga technical at logistical considerations din na dapat tandaan. Dahil sa sabayang paglabas ng pensyon at bonus, inaasahan ng pagdagsa sa mga ATM at bangko. Kung maaari, mas mainam na gumamit ng online banking o cardless withdrawal options upang maiwasan ang haba ng pila at ang panganib ng pagdadala ng malaking cash. Para sa mga wala pa ring access sa digital banking, mainam na magplano ng timed withdrawal, pumunta sa bangko o ATM sa oras na hindi matao upang mas mabilis ang transaksyon. Ang mga bangko at mga cash agents ay kadalasang nagbibigay ng notification kapag may malaking volume ng withdrawals. Subaybayan ang mga anunsyo upang hindi masayang ang biyahe. Si Ram's bank account details and I-update na contact information payout and involving bank details for magkudulot ng delay or pagkabigo ng credit. Pumunta sa MYS portal o sa pinakamalapit na branch para i-update ang bank account number, mobile number at address. Tandaan na ang proseso ng pag-update ay may cut-off. Kung malapit na ang payout, dapat tiyakin na na-update bago ang napag-usap deadline upang maiwasan ang pagkaantala. Para sa mga pamilya ng pensioners, magandang pagkakataon ng bonus na ito para magplano ng household budget at magbigay ng suporta kung kinakailangan. Maraming kabataan ang tumutulong sa kanilang lolo at lola sa pag-manage ng pera, lalo na sa pag-setup ng online banking o pagkuha ng impormasyon mula sa MySS. Kung ikaw ay tumutulong sa isang elderly member, siguraduhing mayroon kang malinaw na permiso mula sa kanila at huwag ipilit ang anumang financial decision. Mahalaga ring protektahan ang personal na impormasyon ng pensioner at iwasan ang pagbibigay nito sa mga hindi kilalang tao. May mga legal at policy considerations na pwedeng magtanong ang ilan. Bakit nga ba atin ang halaga at may posibilidad ba itong magbago sa susunod na taon? Ang halaga ng year-end bonuses or special assistance kadalasang nakadepende sa financial standing ng ahensya, actuarial assessments at budgetary allocations. Hindi palaging garantisado na ito ay magiging permanenteng bahagi ng pensyon. May mga pagkakataon na ito ay isa sa mga pagkakataon na ito ay one-off assistance. Kapag may sapat na pondo, kung patuloy ang magandang revenue, koleksyon at kontribusyon ng mga miyembro, may mas mataas na posibilidad na magpatuloy o tumaas ang halaga sa mga susunod na taon, ngunit hindi ito siguradong mangyayari. Ang transparency ng ahensya sa paglalabas ng financial reports at actuarial studies ay mahalaga upang maunawaan ng publiko ang basehan ng alokasyon ng ganitong mga bonus. Nasa usapan na ng mga dokumento at requirements. Kadalasan, ang mga pension-related payouts ay base sa existing records ng SSS. Kung may kulang na dokumento o kailangan ng further verification, madalas naaabisuhan ng pensioner o ang kanilang kinatawan. Mahalaga na panatilihing maayos ang mga personal records tulad ng birth certificate, marriage certificate kung applicable, bank account details at identification cards. Para sa mga may kinatawan, dapat merong notarized authorization o iba pang legal na dokumento kung ang isang tao ang kukuha ng benepisyo para sa pensioner. Ang padyak ng mga local government units at community organizations ay malaking tulong din sa pag-abot ng impormasyon sa mga senior citizens.
Maraming LGU ang nagbibigay ng assistance desks, special orientations or infribs upang ipaliwanag ang proseso at mga paalala. Kung may mga tanong o duda, mabuting kumontak sa local SSS office o pumunta sa opisyal na website at social media channels ng SSS para sa mga opisyal na abiso. Iwasang umasa sa hindi kumpirmadong impormasyon mula sa social media posts o forwarded messages na walang katibayan. Para sa mga naghahanap ng alternatibong pagkakakitaan o dagdag na suporta, maaari ring tingnan ng mga pensioner ang mga community-based programs tulad ng livelihood workshops, small micro-enterprise grants mula sa LGU o assistance mula sa NGOs na tumutulong sa mga senior citizens. Ang bonus na matatanggap ay pwedeng gamitin bilang seed capital para sa maliit na negosyo, kung ito ay pinagplanuhan ng maayos at may kasamang risk assessment. Ngunit tandaan na hindi lahat ng pensioner ay dapat mag-take ng financial risk para sa marami ang pangunahing layunin ng bonus ay matugunan ang pangaraw-araw na pangangailangan at medical expenses. Isa sa mga inspirasyonal na aspeto ng rollout ng bonus na ito ay ang mga kwento ng pagbabago sa buhay ng mga tatanggap. Marami ang nagbahagi ng kanilang pasasalamat dahil sa nagawang pagbabago ng maliit o malaking bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang simpleng kakayahang makabili ng gamot, magbayad ng kuryente o maghanda ng pagkain para sa buong pamilya ay nagdudulot ng malaking emotional at financial relief. Ang mga personal na kwento na ito ang nagpapaalala na ang numerong 13.5. Ito 5 ay higit pa sa numero. Ito ay represents ng seguridad, dignidad at pagkilala sa mga naglingkod at nag-ambag sa lipunan sa kanilang buong buhay. Habang tinatapos natin ang gabay na ito, mahalagang balikan ang mga pangunahing action items. I-check agad ang portal para sa special bonus Nobyembre 200 at 25 entry. I-update ang bank account at contact details kung kinakailangan bago ang payout. Iwasan ang anumang kahinahinalang mensahe na humihingi ng bayad. Gamitin ang bonus ng maingat at may prioridad sa medical at emergency needs at humingi ng tulong mula sa pamilya, LGU o SSS Health Desk kung may alinlangan. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang bawat piso ng bonus ay mapapakinabangan ng max at walang mawawalang benepisyaro dahil sa administrative issues. Sa huli, ang 3,000 bonus ngayong Nobyembre 25 ay patunay na may mga programang naglalayong padaliin at pagbutihin ang buhay ng mga pensioners sa oras na kailangan nila ng dagdag na suporta. Ito ay pagkakataon para sa mga retirado at kanilang pamilya na magkaroon ng breathing room sa kanilang household, budget, at magplano ng mas mahinaong pananalapi para sa darating na taon. Kung ikaw ay kabilang sa unang batch, malugod na batiin ka. Gamitin mo ng matalino ang biyaya at kung hindi man manatiling alerto sa mga susunod na anyo at siguraduhing nasa ayos ang iyong mga dokumento at account details. Maraming salamat sa panunood at pagbasa ng buong gabay na ito. Sana ay nakatulong ang detalyadong paliwanag sa pag-unawa kung paano gagana ang 5 piso bonus at kung ano ang mga hakbang na dapat gawin upang matanggap at magamit ito ng maayos. Huwag kalimutang ibahagi ang impormasyon sa pamilya at mga kapitbahay na pensioners. Ang bawat tamang impormasyon ay maaaring magligtas ng isang tao mula sa pagkalito o pagkakawalan ng benepisyo. Kung may karagdagan kang tanong, sabihin mo lang at tutulungan kitang maghanap ng sagot batay sa opisyal na impormasyon at praktikal na payo.